yung pong Roberto Bernardo, nasaan na po siya ngayon? At gaano ka-importante si Roberto Bernardo, si former USEC, sa investigasyon na ito? Importante. Kasi sila yung boss ni na Alcantara sa ni Bryce Hernandez. Siya rin yung responsable na na-appoint sila dyan sa District Engineering Office ng First Bulacan District Engineering Office. So, importante. At ang nagpahatid na siya ng pasabi na darating sa bukas. Opo. So, hindi po totoo ang balita na nakapag-abroad na po ito siya? Nag-abroad pero noong June pa, nakabalik na rin siya. Kasi po... Tinik namin sa immigration Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Na-check namin sa immigration, may mga biyahe siya, nakabalik. Nandito siya ngayon. Okay. Siya po kasi ay nag-file ng kanyang early retirement August 15 sa kanyang sulat kay Secretary Bonoan. This morning po natanong namin si Secretary Dizon kung ito ho ba ay pinoproseso na. Kasi if you file for an early retirement, gusto mo rin makakuha ng retirement benefits. Yes, totoo yun. Pero kung ma-dishonorable discharge ka o kaya may mga serious misconduct, grave misconduct o kung ano man, pwede ma-forfeit yung pension, yung retirement benefits. Opo. Tama yun. Opo, sige po. So itong si Roberto Bernardo nasa bansa pa ngayon at nagsabi na sisipot siya bukas. Again, para lang po sa kaliwanagan po ng isyong ito, yung binabanggit nyo, ano ba ang sitwasyon kung bakit po napunta ng DPWH itong si Bernardo, and before siya mapunta dyan, saan ba siya galing? At saka ito nga pong transition itong si Alcantara at Hernandez sa pagiging district engineer. Ano yan, from the ranks yan sa DPWH. Nagsimula siya sa mababang posisyon hanggang sa he rose from the ranks hanggang umabot ng undersecretary. Ang background na isa, yun nga, na di ba na ilabas ko sa aking second privilege speech na yung MBB properties, yung anak ni Bernardo, anak ni Bonoan, anak nung si Mayor Rene Maglangke na contractor na malaki, magkakasosyo doon sa properties, so sa kanilang MBB properties. Opo. Pero hindi ko naman sinabing magkakasosyo sila sa construction ni Maglangke. Magkaiba yun kaya nga sinabi ko, connect the dots kasi magkakaibigan pala tong contractor, Bernardo na USEC, at saka Bonoan na secretary. So ang kiniklaim ni Maglangke, bilyon-bilyon yung kanyang nakuhang kontrata sa buong Pilipinas. Opo. At ito pong si Bernardo ay dati ho ba itong naglingkod sa City Engineers Office ng Manila? Yes. Noong panahon ni Secretary Singson, parang na-floating yata siya. Wala siyang assignment. So parang naano siya on secondment sa City of Manila noong panahon ni President Erap. Okay. Tapos noong 2018 or 2017, nakabalik na siya sa mainstream sa DPWH bilang undersecretary. Panahon yun ni Senator Mark Villar. Opo, kasi siya po ay kumbaga naipahiram sa City Mayor's Office. Na alam niyo ho ba kung bakit siya na-float nung panahon ni Secretary Singson? Hindi ko naabot yon. Ang alam ko lang, kinuha niya si Alcantara bilang isang division chief kasi na-testify naman ni Alcantara yon. Doon din. Siya yung city engineer, tapos Alcantara ang isa sa mga division chief. So talagang malalim yung kanilang samahan. Kaya gusto nga nating malaman, ano naman ang kinalaman niya doon sa mga anomalya doon sa Bulacan. So ito pong si Alcantara, kanyang kinuha from Manila Engineers Office, papunta po sa DPWH Bulacan at siya din ang responsable kung bakit naging district engineer si Alcantara. Yes, kasi USEC for operations siya. Okay. Pag USEC for operations, I think USEC for operations siya ang kanyang area, buong Luzon, no, except regions 1, 2, and CAR. Opo. Kaya malaki yung influensya sa pag-appoint ng ilang regional directors. At kung hindi ka malapit naman sa Secretary ng Public Works, hindi mo rin makukuha yung position ng USEC for Operations. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!